to, kailangan mo i-transform into exponential yung square root. So alam natin dapat na kapag meron kang square root dyan, let's say square root of x, pwede man i-transform into exponential like x raised to 1 half. So bakit 1 half? Kasi ito lang yung index natin dito, siya yung magiging denominator. Then yung exponent na to na 1, galing siya dito sa loob ng radicand. So dahil x lang siya raised to 1, magkaroon ka doon ng 1 half. So kunyari meron tayong cube root of x squared. So pag transform natin yan, magiging x raised to 2 over 3. So ganoon siya ginagawa. So in this case, magkakaroon tayo dito ng y, which is equals to 5x squared. Parang hirap na ito. Then magkakaroon tayo ng raised to 1 half. Then tsaka natin gagamitan ng chain rule. Then magkakaroon tayo ng chain rule, diba? So 1 half, maging y prime, power rule, multiply natin sa coefficient. So 1 lang nandito. So magkakaroon tayo ng 1 half pa rin. Then copy lang natin yung buong term. Then 1 half minus 1. Diba nagbabawas tayo ng isa? Then i-multiply natin yan sa derivative ng nasa loob ng parenthesis natin. So meron tayong 5x squared plus x minus 1. So yung derivative niyan is 10x plus 1. Then pagkatapos na ito, ayusin muna natin itong 1 half minus 1 natin. So magiging y prime as 1 half times 5x squared plus x minus 1 raised to negative 1 half times 10x plus 1. Sipag magsalat no? Then ngayon, multiply natin to dito. Itong 1 half, multiply natin siya sa derivative nito. Then magkakaroon tayo dyan ng y prime as 10x plus 1 over 2. Close natin yon. Then magkakaroon tayo ng 5x squared plus x natin siya sa derivative nito. Then magkakaroon tayo dyan ng y prime as 10x plus 1 over 2. Close natin yon. Then magkakaroon tayo ng 5x squared plus x minus 1 raised to negative 1 half. So sabi natin, kapag negative exponent naman, pwede natin siya ibaba. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng, kunyari meron tayong x raised to negative 1. So negative exponent naman to. So kapag meron kang negative exponent, pwede mo siyang i-rewrite as 1 over x, which means magiging positive na yung exponent niya. So kung nasa denominator naman siya, for example, so iangat mo siya sa numerator as x squared na lang. Yan. Nagkakaintindihan. So pag negative yung numerator, yung exponent niya, bababa. Pero kailangan may 1 sa taas. Kung sa denominator naman, angat mo. For example, 4 to. 4 over x raised to negative 2. So dahil yung 4 sa taas pa rin, dito pa rin yung 4. So ganun siya ginagawa. Then ngayon, ibig sabihin, pwede natin to i-rewrite as y prime as 10x plus 1 over 2. Then, magkakaroon tayo ng 1 kasi buong term natin naka-raised to negative 1 half. So magkakaroon tayo ng 5x squared plus x minus 1. Pero positive na yung 1 half natin. Okay? Then sabi nga natin, pwede natin i-rewrite yung exponential into radicand ulit. So pwede dahil naka-raised to 1 half to positive, pwede natin siyang gawing square root. So which means magkakaroon tayo ng y prime as 10x plus 1 over 2. Then magkakaroon tayo ng 1 over the square root of 5x squared plus x minus 1. Then ngayon, dahil fraction to, pwede yan i-combine as y prime. Pero pwede na ito mag-stop dito eh, di ba? Pero kung gusto mo siya i-combine, pwede naman yata. Na engineer. Pwede ba?